Hindi na mabubura sa kasaysayan ng Bukawi ang lagim ng trahedya ng pagoda noong 1993. Ang lokal na pamahalaan ng Bulacan, determinado umanong di na maulit ang bangungot na ito sa kanilang probinsya. Oo, wake up call talaga siya. No-organize talaga yung mga disaster coordinating councils, ni-reactivate talaga. Tapos nag-isip sila ng mga policies and guidelines para makagawa ng mga precautionary measures, safety measures, hindi lamang sa kung magkakaroon ng fluvial parade. Kasi marami ng fluvial parades dito sa Bulacan. Pagkatapos ng trahedya, naglabas na ng mga panuntunan ang lokal na pamahalaan ng Bulacan tungkol sa pagtraos ng parada at disenyo ng pagoda. Nagkaroon na ng sistema kung anong klaseng pagoda yung gagawin na laang. As per agreement ng Bukawi, gagawa na lang sila ng 20 feet by 20 feet na sukat noong barge kung saan ilalagay yung pinaka-karo ng krus sa Wawa. At ang maximum na laman nito o yung mga tao na sasakay dito ay 40 na lang. Pinagbawal na rin ang pagsakay ng mga buntis at mga batang 10 taong gulang pababa. Nagpapadala talaga kami doon ng mga rubber boats at saka mga diving equipment plus lahat ng mga rescue teams na sasama sa pagoda ay kailangan naka-undergo na sila ng water safety training. 16 na taon na ang nakalilipas pero sariwa pa rin ang alaala ng mag-asawang Leti at Eduardo Santos sa pait ng pagpanaw ng anak na si Lelyn. Sa kanilang pagluluksa noon, iisa ang kanilang naging dalangin. Alaas ko na lang sana din ng mangyayari pa sa ibang pamilya o sa ibang lugar para hindi na nila matikman. May sakit na naranasan. Ngunit ang hiling na ito, malayo sa mga sumunod pang pangyayari. Anim na taon makalipas ang bangungot sa Bukawi, naulit ang trahedya sa ilog ng Lumban, Laguna. Sakay ang imahe ni San Sebastian at tinatayang 100 deboto. Sumabit ang kinasakyang balsa ng mga ito sa kawad ng kuryente. Oh, lundag na kayo. Mapuputol. Oo. Lumundag kasama ko. Oo. Tapos yung lundag niya, sabay nalagot yung kable. Nagtalo na ng ilang pasahero upang makaligtas. 13 ang namatay dahil nahulog rin ang live wire sa tubig. Nasundan pa ito sa trahedya sa ilog ng Agusan sa Butuan City noong Enero taong 2001. 2 batang namatay sa prosesyon ng pagoda ng Senyor Santo Niño. Sakay ang mahigit 100 tao. Tumagilid umano ang pagoda nang maglakad sa katig ang isang tripulante. Sakit, hindi ko matanggap nga ganun ang nangyari sa anak ko. Hindi naman! Mabibigyan na ako! At Enero lamang ng nakaraang taon, sa bayan naman ng Masantol, Pampanga. 2 ang nasawi at 37 ang nasugatan matapos sumabit sa kuryente at tumao ang bangkang sinasakyan ng mahigit 100 deboto ng Birhen La Purisima Concepcion. Kung susuriin ang mga trahedyang ito, tila walang natutunang aral ang mga taong nagsasagawa ng mga prosesyon sa tubig mula sa trahedya ng Bukawi. Kailangan all around ang precautions. Hindi tayo maghihintay na may mamamatay. Pananagutan yan ng mga opisyal. Bawat probinsya dapat may disaster management committee yan Dapat ang MDCC at saka sa pangunguna ng ating mga alkalde, local government units, sila may primary responsibility na magbantay na hindi maulit yung mga ganyang klaseng insidente. Aminado naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ang ilan sa mga dumadalo sa mga prosesyon hindi lubusang naiintindihan ang kanilang ginagawa. They expect na because of what they are doing, meron silang pwedeng tanggapin, meron silang pwedeng hingin sa Panginoon, no? O they believe in general na pag malapit sila sa Panginoon, and that is the expression of it, sila ay pagpapalain ng Panginoon, no?
Kaya talagang among the masses, it can be very, very attractive. Sa kabila nito, naniniwala sila na hindi ito sapat para tuluyang ipagbawal ang mga ganitong pagpapakita ng debosyon. Ipupurify mo na lang. At yung ngayon ang challenge actually sa church, na itong mga taong ito, mas sikap na maintindihan nila talaga ano ba yung significance noon. Kaagapay ang pamahalaan, responsibilidad din ng simbahan na siguruhin ang kaligtasan ng mga deboto. Itong mga local churches, we will say that they have the main responsibility. And I am very happy to tell all our member churches that this is a very, very great opportunity for us to evangelize our people. Bahagi na ng ating kultura ang makulay na pagdiriwang ng mga pista. Isang pagpapakita ng debosyon at malalim na paniniwala sa mga sinasabing paghihimala ng mga santo. Ngunit nakalulungkot isipin na sa kabila ng paulit-ulit na trahedya, hindi pa rin tayo natututo. Naway maging mas maigpit ang mga kinaukulan na namamahala sa mga ganitong okasyon dahil ang kaligtasan ng mga deboto ang siya dapat pangunahing prioridad upang trahedya ay maiwasan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.